Eto na. It's the motherfucking Eagle Double G. May nagbigay sa akin ng ano, ng clip. Actually, pinanood ko yung buo nito. Nakahanap ako ng butas. Kasi regarding dun sa usapan nga natin kahapon na diyan kay Bagtit na merong lumabas na survey ng Publicus Asia. Actually yun, nilabas na pala nila. Nagkamali nga ako, first week pala kinandak. Nagkamali ako dun sa ano ng petsa. Pero nailabas. Pero according dito kay Pekeng Loyalista, na kilala sa tawag na PL, ay mababa daw ang rating ni BBM. Mataas daw kay Sara Duterte. Kung ano diyan yan na, ide-debunk natin yan, yung ano niyan Hanggang pang milk tea ni Jeffrey Macaroni. Ayan, dali lang. Baka kumana 'tong hayop na 'to, eh. Okay, baka kumana. Oo, oo. Hindi yan kakana. Ego. Ito po, ito ha. Bago tayo tumuloy sa video, dito muna tayo sandali. Ha? Oh. Pahayag survey result ng Publicus Asia. Ito ang Pangulo. Naku po, delikado, nanganga. Wala na, bagsak na talaga ito. Sagrado pa sa eskwela, bagsak na talaga eh. Oh, bagsak daw, bagsak. Di ba? 74 sa eskwela, bagsak na eh. Pero kay BBM ito, 48% po. 48. Tandaan nyo, 48. Ang matatandaan ko, no, third quarter period ng 2023, yung third quarter kasi is July, August, September. Tama ko? Yan yung third quarter. Ang rating ni BBM, if I'm not mistaken, is 51%. Noong third quarter, according to Publicus Asia. Pero sabi niya dito, 48%. Okay. So, makita ko sa inyo nga. Ayan. Hindi ko alam kung saan niya kinuha yan, pero hindi visible eh. Ayan o. Hindi. Ayan, basta ayan na. Hindi naman tayo nagsisinungaling. Mamaya papakita ko po sa inyo. 48% na lang. 48% Hindi, kasi nungalingan kasi eh. Si PBBM, mga ka-PL. BP Inday Sara. Ito na. 53. Kay Inday Sara, 53. Okay? Kumbaga sa 100, nandun pa sa lagpas gitna pa siya. Wow, Sa 100 na, lagpas gitna pa siya. galing. Oy Boy Tigol, magandang gabi. Sinabi niya doon, 48% yung presidente, 53% si Sara, si Sara. Andali may papanood ako sa inyo. Bahagyang umangat ang pinakabagong approval ratings ni Pangulong Ferdinand Umangat. Ibig sabihin tumaas. Pero sabi ni Pekeng Loyalista, bumagsak. Marcos Jr. sa isang survey na isinagawa ng Publicus Asia Sinungaling, mula November 29 hanggang December 4. Batay sa ulat ng nasabing survey company kahapon, December 15, mula 55% noong ikatlong quarter. 55 pa nga eh. Ang alam ko, 51. 55% si BBM noong third quarter. Ilan yung inakyat? Nakuha ni Pangulong Marcos na maiangat 58. hanggang sa 58% ngayong ikaapat na quarter ng taon. Partikular ito sa mga lugar tulad ng North, Central Luzon, Ngayon, yung Pekeng Loyalista ninyo, sinungaling. South Luzon at Visayas. Gayunman tila bumababa naman ang tiwala ng mga mamamayan kay Vice President Ayan ang bumaba. From 62 to 59. Sara Duterte, bagamat hindi naman ito malaki dahil mula 62% ay naging hanggang 59% ang kanyang approval ratings. Ibinunyag din ng survey na tumaas ang overall performance rating ng administrasyon ni Pangulong 61. Marcos mula 53% noong Yan yung ikatlong sinasabi quarter ko. hanggang 61% ngayong ikaapat na quarter ng taon. PL, basag na basag ka rito sa kasinungalingan mo, Kupal. Hindi lang yan. Doon sa pinapakita mo, doon sa live stream mo, wala akong mahanap na ganun. Ewan ko saan mo kinuha yun. Ito yung nahanap ko. From third quarter last year, this year, 53 po si BBM. Ngayon, 61. Saan mo nakuha yung 48 mo? Hindi nga. Saan nakuha ni PL yung 48%?
na sinasabi na approval rating ng presidente. Ito ang delikado rito, eh. Ito yung mga pinakadelikado sa mga vlogger na 'to, na piling-piling galingan kasi lason. Ang bawat kasinungalingan ng vlogger na inyong mapapanood, mga kapatid, ay Ma'am Lito Ventura, shout out, Ma'am Senchang, Ma'am Emma, ha, ay puwedeng maging lason sa kaisipan ng mga viewers. Me, myself is a considered, viewer kasi. Kaya nung mapanood ko 'to kahapon nung may nagbigay sa akin ng link, putang gago 'to, Tapos kung gaano niya birahin yung si House Speaker, sabi niya, "Namimigay lang yan, hindi naman niya pera." O bakit? Mga Duterte kailan nagbigay? Aber, sige nga. Ito yung makapanira ka lang, yung handa mo ng isakripisyo yung kaluluwa mo sa demonyo. Ito yun, 'di ba? Ito yung hindi ko puwedeng gawin. Good morning, Ma'am Fernandez. Kaya itong si peking loyalista, palpak, sinungaling. Magtunog matalino lang, 'di ba? Kung ano-anong kasinungalingan. Without any basis, hindi ko alam kung saan niya kinuha yung 48%. At talagang, ako yung nagtataka dun kasi in-scan ko ang Publicus Asia, eh. Sabi ko umabot na ako sa November. Wala pa. Sandali, balik ulit ako. Darnel, hello, hello. Bumalik ulit ako sa latest, wala pa rin. Ah, saan kinuha ito ni PL? Sabi ko, alang niyan 'tong pekeng loyalista na 'to. Eh, eto ang tinatangkilik. Ilan ang subscribers nito, 100K? Putik 100K binubobo mo dahil sa kasinungalingan mo? Makapanira ka lang para maiangat mo lang yung pulitikang sinusuportahan mo na hindi magpaliwanag ng kanyang pinagkagastusan, hindi niya magawa. 'Di ba? Diyos ko. Ay naku, kasinungalingan 'tong mga 'to. Eto yung sinusuportahan nila, 100,000 mahigit, nagpapabubo sa animal na 'to. Napakadelikado nito sa social media. Totoo lang. Maitim po ang lips niya, what happened pa? Ewan ko 'to. Eto, tsaka ba't ka adik ka. Kasi hindi, may nagkuwento kasi sa'kin nito. Hindi ko naman siya hinihingi, kaya lang maraming feedback na na ano dito. Actually iniipon ko pa 'yun, pangkagkag ko rito sa mga darating na araw. Dapat ito, ayusin. Hindi porket oo, alipores ka ng isang pulitiko, nasa payroll ka, pero yung tama, dadayain mo yung resulta ng survey, hindi mo alam, daya na yun, baka dadayain mo kung ano yun, double dead? Ano, triple daya? Talaga ang buhay na yun. Ano, liwaliwanag dito, oh. Paano naging 48% yan, yung end of year survey na yan? 61, umakyat nga ng 7%. Samantalang kay Sara Duterte, bumaba. Oh, tapos sasabihin mo, pasok pa eh. Pasado. Pasado si Sara. Ganun pa eh. Nagiging toxic na mga Duterte, pati mga kultong ladies at vloggers, toxic na rin, sabi ni Eljoy Iro. Hello. Ba? Isa ako sa 100K pero mag-unsubscribe na ako ngayon. Uy, maraming salamat Diana Guillermo sa pagbisita kay Bagtit. Ano? Thank you, thank you, thank you, thank you. Kung mga to, kagaguhan, katarantaduhan. Buti na lang kamo may nag-send sa akin. Hindi ko alam kung si Anthony nag-send sa akin. Ikaw ba, Anthony, nag-send sa akin ng link na 'to? Eksakto. Kasi ako yung taong hindi ko pinapanood yung buo. Eksakto nung pag-fast track ko, doon napunta. Fast track ko ulit yung pang-aalipusta niya kay ang tawag niya tambaluslos, eh, kay House Speaker. Sabi ko, "Okey lang 'yun, sige. Gawan mo ng ad hominem, hindi naman si Martin Romualdez ang masisira, ikaw." 'Di ba? Kaya lang yung magbibigay ka ng mga numero na ganito, foul na 'yan, foul na 'yan. Yeah, that is ano na yan, misleading na 'yan sa mga manonood. Hindi na puwede yung gano'n. Sabihin natin magkakatunggali tayo sa sinusuportahang pulitiko. Pero yung paggamit ng kasinungalingan,
red flag na 'yan, 'di ba? Mabuti na lang pinipili ko lang subscribe ko ng mga vlogger. 'Yan, dapat pumili kayo. Pumili kayo ng mga ganyan kasi hindi niyo alam, eh, baka nililihis na kayo. Si Sara Duterte ang tunay na tambaluslos, sabi dito ni Eljoy Iro. Taga saan po kayo, Eljoy? Taga saan po kayo? 'Yan, yung mga bago diyan type niyo lang kung taga saan kayo, baka kasi ano, kapitbahay niyo yung kapitbahay namin. Ah, ayan, kayo na humusga mga kapatid dun sa sinasabi ni PL na kasinungalingan ni peking loyalista, ha. Kayo na Ba magsabi sa akin kung siya ba ay totoo o hindi. Pero sa akin, based on what I've researched yesterday, ano siya, sinungaling siya. Yun lang ako. Sinungaling, loko-loko. Oo. Benny Aban, hello, hello, hello. Loko-loko lahat na, balasubas pati, yan na lang. Kaya mag-ingat-ingat kayo dito sa tarantadong 'to. Parehong-pareho parehong-pareho sila ni Badong. Kay Badong okey lang manggahasa. Kay Badong okey lang maging estapador. Walang niyang mga buhay 'to. Pino-promote yung ba mga masasama, eh. Imbes na maging may influencer ka ng kabutihan, influencer ka ng kasinungalingan, ayop, eh. Nakatira sa Bacoor, Cavite, pero probinsya ko Borongan, Eastern Samar. Uy, kababayan pala 'tong mga Waray pala 'to, eh, Eljoy Iro. Tapos sinasabi niya meron daw mga kababayan si Martin Romualdez na ayaw sa kanya. Eh, pulitika yan, eh, may kalaban yan. Siyempre you cannot get all the votes kasi may mga tunggali yan. Pero yung sasabihin mo na sisiraan mo sa live mo na ano, tarantado, walang basehan tapos maniniwala ka sa troll, maniniwala ka sa fake identity. Wala yung pinagkaiba kay Makanas. Pekeng loyalista talaga yan, buwisit ako diyan. Totoo, pekeng Ma'am Tessa Sanchez, shout out. Nagpapanggap na loyalista, wala rin lang pinagkaiba 'to kay ano, kay Maharlika, kay Bagong uy, speaking of Bagong Lipunan kanina, may nagpasa sa'kin ng link na nagtambal-tambal dun si Churorot, nandun si Sas, nandun si Maharlika sa live ni Bagong Lipunan. Puta, nakakasuka. Oo. Sukang-suka ako dun kanina. Hindi ako nakatagal, wala pa yata 2 minuto. Alis na ako. Tinawag ko kong tanga ng gunggong na PL na 'yan noong nag-comment ako sa LS niya dahil puro paninira sa gobyerno content niya. Unsubscribe na ako sa gago na 'yan. Dapat, thank you, thank you. Mga kakulto, hello Tita Nida si bonjour. Bonjour, bonjour. Kaya ito mag-ingat po kayo mga kababayan. Yung mga paninira nila kay Martin Romualdez, bring it on. The more they destroy, Martin Romualdez, lalong lalong umaangat, 'di ba? Pero dito tayo ngayon. Trend